Okay, tayo po ay magbabasa ng Bible at sa pagkakataong ito po ay kahiyahiyaman, may kisuyo pong pakitayo uli kayo. Atin hong bubuksan ang Biblia, 30 verses o aklat ng Bible ang ating bubuksan sa ating pag-aaral ngayong umaga. Roma chapter 3 verse 25, ganito po ang sabi ng Bible, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Hebrew chapter 4, o Tagalog, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng panampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Hebrew chapter 4 verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Sa Tagalog, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo magsipagtamo ng awa. At mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Nais ko po idagdag yung Leviticus chapter 16, verse 14 and 15. Leviticus 16, verse 14 and 15. Okay, ganito sabi, at siya'y kukuha ng dugo ng toro at iwiwisik ng kanyang daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa. Kanina ay throne of grace. Ito naman ay luklukan ng awa. Sa dakong silanganan at sa harap ng luklukan ng awa ay iwiwisik niyang makapito ng kanyang daliri ang dugo. Then verse 15, kung magagay papatayin niya ang kambing na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa bayan at dadalhin ng dugo niyaon sa loob ng tabing at ang gagawin sa dugo niyaon ay gaya ng ginawa sa dugo ng toro at iwiwisik sa ibabaw ng luklukan ng awa at sa harap ng luklukan ng awa. Tayo mag-pray, Panginoon, pakipagpala po niyo mga salita sa patnubay, pagkilos, pangunguna ng Santong Espiritu, pagdalisay at paglukob ng dugo ni Kristo sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay? So, ating po napansin yung luklukan ng awa. Sa English po yan ay mercy seat. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay the mercy seat. Tungkol kay Kristo. Actually, niyo po ang kapatid, may tinatawag na, kunin ko na una, yung meaning of mercy seat. The meaning of mercy seat o luklukan ng awa. Ang ating pong pinag-uusapan tungkol kay Kristo at yung ang dami hong mga katotohanan na mababasa natin sa Old Testament, ito pala ay dinadala ni Kristo. Si Kristo ang nilalarawan katulad ng City of Refuge na ating pinag-usapan last Sunday ba yun? At saka yung bronze serpent na itinaas sa kahoy, nung makagat ang mga Israelita ng ahas, maliligtas lang sila kapag titingin doon sa ahas na itinaas sa kahoy. So yun pala ay tipo ni Kristo na siya itataas sa krus upang ang sino mang magsisisi at mananampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinipauna nang ipinaaninag na ang tunay na katuparan ay ang Panginoong Hesus. At yung City of Refuge naman, lahat na nagkasala, naglaan ang Diyos ng 6 na City of Refuge mula sa mga Hudyong individual na nagkasala ng hindi sinasadya. At para hindi sila habulin ng katarungan ng mga maghihigante, naglaan talaga ang Diyos ng City of Refuge para hindi sila patayin, para hindi sila parusahan. Tipo ni Kristo, yung City of Refuge, lahat ng makasalanan sa Kanya tatakbo
para wag siyang habulin at hatulan ng hinihingi ng katarungan. Ang sino man pumasok sa city of refuge sa panahon ng Old Testament ay hindi nahahatulan. Ligtas sila. Ngayon, sa panahon ito, si Kristo ang tinitipuan ng city of refuge. Ibig sabihin, sa Kanya tayo manganganlong. Dahil nandoon sa city of refuge, ang priest na mamamatay at yung kanyang handog na susunugin. So, maraming katotohanan na termino na si Kristo ang inaaninagan. Ngayon, merong mercy seat. Ano niyo ba yung mercy seat? Kasi ang Diyos po ay nagpagawa sa Israelita matapos silang ahunin doon sa Ehipto sa pagkakaalipin sa loob ng 430 years. Ano ho? Ang Diyos po ay nagpagawa ng tabernakulo. Yung dako ng mga pagtitipon ng mga tao, doon pinapatay ang mga inihahandog. Tapos dakong banal, doon sa dakong banal, nandun yung table of showbread, nandun yung incense, at nandun po yung candlestick. Pero doon sa tatlong compartment, nandun yung Holy of Holies. Nandun yung kaba ng tipan, meron doong dalawang seraphim na magkaharap. At doon sa gitna ng pinagkakaharapan ng anghel, ang tawag doon ay mercy seat. Mercy seat, sa Tagalog, ay lukluk ko ng awa. Na ang sabi po, ito po, ang meaning nito mga kapatid, ano ho? Ay galing po yan sa Hebrew word na kaporet. Ang ibig sabihin ay covering o lugar na kung saan ay a place of atonement. Dito inaayos ang mga nagkasala. Ano ha? At dito po ay pinagkakasundo ang Diyos at makasalanan. Sa madalit sabi, ang mercy seat sa panahong una, ito po mga kapatid ang lugar na kung saan ay nagmimit ang tao at ang Diyos. Sa dakong kabanal-banalan, walang taong makapapasok na mabubuhay na makasalanan. Pero meron doong luklukan ng awa na doon magmimit ang taong makasalanan at ang Diyos na banal. Ngayon, kinatawan po ni Kristo ang mercy seat. Ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos na banal at ang taong makasalanan ay magtatagpo lang kay Kristo. Naintindihan niyo ba yun? May dakong banal, ibig sabihin yung presensya ng Diyos, talagang walang makalalapit doon na makasalanan na mabubuhay. Kaya ang papasok laan doon sa dakong kabanal-banalan ay mga sardote na may dalang handog na sila ay dinalisay, nalinis ng handog. Ultimo mga sardote noon ay dapat linisin ang handog na yung handog na yon ay tupa na walang kapintasan na sumisimbolo din kay Kristo. Okay. So, yung dakong banal na yon ay naandun yung kaba ng tipan at si babaw ng kaba ng tipan, naandun nga po yung dalawang seraphim na may mga pakpak na nakataas na nakaharap at doon sa pinaghaharapan nila, andun yung luklukan ng awa. Ibig sabihin mga kapatid, sa dakong banal, nandun yung luklukang awa. Magkasama, hindi pwedeng paghiwalayin ang kabanalan at ang awa ng Diyos. Kapag ikaw ay hindi ka pwedeng pumunta ng banal na lugar na wala ang awa ng Diyos. Na wala yung luklukan ng awa ng Diyos. Ngayon, ang ating pag-uusapan na si Kristo pala yung kinakatawan ng mercy seat. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ka tatanggapin ng Diyos kung walang luklukan ng awa. Si Kristo ang trono ng biyaya. Makalalapit lang tayo sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng relihiyon. Hindi sa pamamagitan ng Pope, hindi sa pamamagitan ng Mary, hindi sa pamamagitan ng pastor. May luklukan talaga ng awang nakadesenyo sa dakong banal para ang tao ay makalapit kahit ang Diyos ay banal. At si Kristo ang tinitipuhan. Are you with me? Sana natindihan nyo. Ang Diyos, mga kapatid, ay banal. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Kaya may impyerno dahil ang Diyos ay banal.
Kaya may parusang walang hanggan dahil ang Diyos ay banal. At dahil ang Diyos ay banal, walang makalalapit sa Kanya, walang pwede sa Kanya. Kailangang mayroong luklukan ng awa. At si Kristo po ang tinitipuhan na yan, mga kapatid. Okay. Ay, itong luklukan ng awa, mga kapatid, ay ito'y noong unang tipan, ito'y gawa sa gold, pure gold. Yun nga po, meron nga po nga dalawang kerubim magkaharap, sa ibabaw, yan. Tingnan niyo po ang Exodus chapter 25, verse 21 and 22. Tingnan po natin. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban. Sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patotoo na aking ibibigay sa iyo. Verse 22. At di ay makikipagkita ako sa iyo. Ibig sabihin, mga kapatid, yung luklukang awa na yun ay nakadesenyo talaga para doon lamang mag-meet ang banal at makasalanan. Dahil doon sa luklukan ng awang yon, natatanggap lamang niya ang makasalanan. Mga kapatid, naintindihan niyo ba yan? Ngayon, si Kristo ang tinitipuhan ng luklukan ng awa. Therefore, ang tao, ang makasalanan ay hindi pwedeng makapasok sa banal na dako kung wala si Kristo. Are you with me? Huwag mong ihaharap sa Diyos ang iyong relihiyon. Hindi yan ang luklukan ng awa. Huwag mong ihaharap sa Diyos ang taas ng iyong pinag-aralan. Hindi yan ang luklukan ng awa. Huwag mong itataas o ihaharap sa Diyos ang iyong kayamanan, ang iyong kabantugan, o ang iyong kabutihang tao. Hindi yan ang luklukan ng awa. Dahil, sabi di ay makikipagkita ako sa iyo. Ano yung di ay makikipagkita ako sa iyo? Balik natin yung verse 21. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa. Yung di ay na yon, yung luklukan ng awa, verse 22. At di ay makikipagkita ko sa iyo. At makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng Ama. Ang Diyos na banal ay makikipagkita sa makasalanan at makikipagpanayam. Ano ibig sabihin? Magkakaroon ng communion, magkakaroon ng relationship, magkakaroon ng magandang ugnayan, magkakaroon ng magandang tawag diyan, samahan. Ang Diyos na banal at makasalanan kailanman hindi pwedeng magkasundo. Pero dahil sa luklukan ng awa, ang Diyos dyan ay makikipagkita at makikipanayam. Alisin mong luklukan ng awa, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Sa dakong banal na karoon, ibig sabihin, tayo ay pwedeng pumasok sa dakong banal kapag may dala tayong tupang banal na winisik sa dugo, ang kanyang dugo, sa dakong doon sa mercy seat, at doon ang Diyos ay maikipagniig sa atin, at ang Diyos ay maikipanayam sa atin, at ang Diyos ay magpapakita sa atin. Actually, sa Israel, nung panahong yan. Pero salamat sa panahong ito, si Kristo yung nilalarawan na siya ang talagang tunay na luklukan ng awa. Ano ibig sabihin? Huwag mong ipilit ang ibang paraan para magpakita ang Diyos sa iyo at makipagniig sa iyo kung hindi si Kristo. Maliwanag ba? Titingnan po natin yan. Na talagang si Kristo ang kinakatawan yan. Bagaman meaning pa ating kinukuha. And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and there I will meet with thee. Alam sa totoo na mga kapatid, hindi magkakaroon ng makatotohanang pagkakilala sa Diyos at pagkipagniig sa Diyos away from the mercy seat. Amen? The mercy seat was the meeting place between God and man. There's no other way. Hindi pwedeng magtag-op
Hindi pwedeng magsama, hindi pwedeng magkasundo, hindi pwedeng maging magkaisa, hindi pwedeng makalapit na walang mangyayari sa makasalanan kung hindi pamamag-itanan ng luklukan ng awa. Sa madaling sabi mga kapatid, kung hindi kay Kristo na siyang luklukan ng awa, lahat pa impyerno. Dahil hindi pwedeng pumasok sa dakong banal. At alam niyo ba ang tunay na dakong banal? Hindi yung tabernakulong itinayo. Ayun ay tipo lang. Bagaman yun ay banal na dako din. Literally. Pero ang tunay na tinutukoy na dakong banal ay ang langit. Dahil doon talaga nakatira ang Diyos. Are you with me? Sa madaling sabi, kung walang mercy seat na tinutukoy ay si Kristo, huwag ka nang mag-aspire na pumunta sa langit. Kung hindi si Kristo na mercy seat ang iyong pupuntahan. So yung meaning, the number 2, the mission of mercy seat. The mission of mercy seat. Sa Old Testament time, mga kapatid, ay merong isang araw na tinatawag na atonement. Ang atonement ay pagtubos, pagkakaroon ng pagpapatawad, pagkakaroon ng kapayapaan sa between ng makasalanan, banal at makasalanan, na yun ay si Kristo ang tinitipuhan. Anong ginagawa ng high priest? Noon sa Old Testament, siya'y pumapasok sa dakong banal minsan sa isang taon. At iwiniwisik niya ang dugo ng sakripisyo sa dakong luklukan ng awa. At itong dugong ito ay symbolically ay nagtataklob ng kasalanan ng Israel for that year. Taon-taon, doon sa dakong banal, 3 compartment yan tatlong compartment. Lahat ng pupunta doon may dalang tupa. May mga priest nag-aasikaso, papatayin. Yung dugo, kukunin, iwiwisik ng priest sa dakong banal. Maging yung kanyang sarili, dapat meron siyang dalang tupa dahil hindi siya pwedeng pumasok sa dakong banal na hindi din siya patawad sa kanyang kasalanan. Ngayon, pag dinala niya ito, lahat ng Israelites na may dalang tupa, ang kanilang kasalanan ay napapatawad. Natatanggap sila ng Diyos, lalo pagka yung dugong yon ay iwinisik na sa mercy seat. Yan ang mission upang matanggap, sabi, para maalis. This was a temporary covering pointing forward to the true and final sacrifice. Naintindihan niyo ba? So, sa Old Testament, may dakong kabanal-banalan na sino man na hindi pwede pumasok, ultimong ang mga saserdote na walang dalang dugo ni Kristo. Kalain mo, puro kay Kristo yan. Si Kristo din yung tinitipuhan ng priest. Si Kristo rin ang tinitipuhan ng handog na walang kapintasan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Puro kay Kristo yan. Kaya mga kapatid, maging sa Old Testament, walang ipinapakilalang daan para tayo ay makanig at matanggap ng Diyos. Puro si Kristo. Hindi man lamang po isinagisag ang relihiyon para maging paraan na ikaw ay matanggap ng Diyos. No way, nasa Old Testament ay nag-represent ang Baptist Church, ang Catholic Church, ang Saxon Jehovah. Walang iniaarong relihiyon sa Old Testament, kundi puro tumitipo kay Kristo. Amen? Ngayon, ang ating diin kasi ay doon sa mercy seat. Na yung mercy seat na yan, mga kapatid, ay dapat mawisikan ng dugo nang walang kapintasan, ito pa na itoro, ito man ay tupa, at kapag naiwisik na yan sa yung mercy seat ay kinukubera ng 2 seraphim, pag yan ay nawisikan ng dugo, yung lahat ng makasalanan
pwede nang matanggap ng Diyos, pwede nang makipagniig sa Diyos, pwede nang makatalamitan ng Diyos, magkaroon ng ugnayan sa Diyos, magkaroon ng timyas na paikisalamuha sa Diyos na hindi mamamatay. Bakit? Ang Diyos na banal ay makikipagniig doon sa luklukan ng awa. Naintindihan niyo ba yun? Ngayon, walang ibang paraan ang Diyos na matatanggap ang tao in Old Testament time kung walang luklukan ng awa. Ngayon, ang magandang balita, si Kristo pala ang tinitipuhan niyan. Amen. Ibig sabihin, huwag mo nang ipagpilitan na binyag ang madahilan para matanggap ng Diyos. Huwag mo nang ipagpilitan na relihiyon ang dahilan para matanggap ng Diyos. Mercy seat ang kailangan. Are you with me? Tatandaan niyo, pag sinabing mercy seat, the mercy seat was the meeting place between God and man. Wala tayong mayroon ka ba diyang yung tabernacle, yung pwedeng mailagay na halimbawa na tabernacle. Ang hirap ilarawan, kung tayo may visual aid. Kaya ba nagbabasa ng Bible? Mas madali na ito pag tayo nagbabasa ng Bible. May tabernakulo. So, I hope na intindihan nyo naman ibig ko sabihin. Merong luklukan ng awa. Kaya tayo ay makapapasok sa Ama. Kaya tayo matatanggap ng Ama. Tayo ay lalapit sa luklukan ng awa. Yun pala noon ay ipinapaaninag na si Kristo ang katuparan. Basahin ulit natin ang Hebrew chapter 4. Tingnan niyo po. Yung ating binasa kanina. Verse 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Ano ibig sabihin pagkakatiwala? Sigurado, huwag kang matakot. Kahit ang Diyos ay banal, kahit ang Diyos ay galit sa kasalanan, huwag ka nang mangamba pag ikay lumapit sa luklukan ng biyaya. Yan na din po yung luklukan ng awa. At yan po si Kristo. Kaya hindi na ho nakakatakot mamatay sa isang taong makasalanan pag si Kristo ang kanyang nilapitan. Are you with me? Dahil si Kristo yung luklukan ng awa na kung saan dito nakatuon ng Ama. Na madaling sabi, ang sino mang makasalanan na nananiniwala doon sa kanyang daladalang tupa na inosente na pinatay at iwinisik doon sa luklukan ng awa, wala nang pangamba na yung nagdala ng tupa na inosente at iwinisik doon ay nakalapit sa luklukan ng awa, wala na siyang dapat ipangamba, ikatakot na siya'y hindi matanggap ng Ama. Naintindihan niyo ba yan? Sa madalit sabi, yan ang dakong banal. Tignan niyo yung magkaharap na yon, ang dalawang seraphim, yung gitna na yon, yun yung mercy seat. Andun yung presensya ng Diyos. At natatanggap lamang niya ang tao doon sa magitan ng luklukan ng awa. Alam niyo mga kapatid, literal yan. Wala hong basta makakahawak niya na hindi mamamatay. Si Usa, nung matapilok ang karwahe, siyempre, tutulong siya. Napahawak dyan sa kaban ng tipan. Pinatay agad ng Diyos. Banal yan. Kala mo, basta drawing lang. Pero kung kayo nasa panahon yan, bawat puntahan ng kaban ng tipan na hindi banal, namamatay ang mga tao. Ibig sabihin, ang presensya ng Diyos hindi talaga pwedeng tagalan ng makasalanan. Mamamatay talaga. Maganda ang layunin ni Usa. Kasi kita niya, yung nagdadala ng karwahe na yan, natapilok. So ang gusto niya, tulungan. Ang nais ko sabihin sa inyo, ang Diyos hindi nangangailangan ng tulong. At iniisip siguro ni Usa na mas malinis ang kanyang kamay para hindi mamatay paghawak niya ng kabanatipan. Namatay yan. Ano sa panahon ng Edom, nang ipasok ang kabanatipan, maraming namatay. Ang presensya ng Diyos ay hindi buhay sa makasalanan. Kamatayan ang presensya ng banal na Diyos. Kaya nga may mercy seat. Naintindihan niyo ba yan? Na si Kristo pala ang tinitipuhan ng mercy seat. Ibig sabihin, yung luklukan ng awa, na si Kristo yan,
Mamaya makikita natin kung bakit si Kristo ang nagsagawa ng luklukan ng awa. Ang akin lang ipinapakita sa inyo, mga batid, yung mercy seat na yan, ang mission na yan, ay para matanggap ang makasalanan. Para makubli, para maitago, para makuberan ang kasalanan. Sa magitan ng mercy seat. Ano ba ang ginagawa ng mercy seat? Tignan nyo, ha? The high priest entered to the Holy of Holies. Adonai, winiwisik ang dugo na isinakripisyo doon sa mercy seat. At itong dugong ito ay symbolically covered the sins of Israel for that year. So ang bisa pala ng isang tupa na inihandog at iwinisik yung dugo doon sa mercy seat ay tatagal lamang ng isang taon. Pero ang dugo ni Kristo ay walang hanggan. Are you with me? Okay. Naintindihan mo ba? Okay. Number 3 na tayo para makuha natin. The Messiah, the true mercy seat. The Messiah, the true mercy seat. So, ulitin ko sa inyo ha, Old Testament time. Kasi yung palang mga ginagawa ng Old Testament time, talagang si Kristo ang tinitipuhan lahat. Naintindihan nyo yun? Na talagang ipinapakita na noon na walang pwedeng pumasok sa dakong banal na mabubuhay. Liban na lamang may tinitipuhang priest na mga ngasiwa at tinitipuhan ng tupang ihahandog at mayroong luklukan ng awa. So, I do hope inaintindihan nyo yan. Kaya makikita natin napakabuti ng Panginoong Hesus, siya lang pala talaga ang inilalarawan ng lahat. Ngayon, in the New Testament, mga batid, balik tayo sa Hebrew, sa Roma chapter 3, verse 24 and 25. Ating titingnan si Kristo na siya yung mercy seat. Palibhas ay inaring ganap na walang bayad, kaya nga mercy habag ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Ay mga kapatid, yung pong mercy seat, kinuha po yan sa, Greek word na hilasterion. Ang ibig sabihin ay propitiation. Yung palang mercy seat, kinuha yan sa Greek word na hilasterion. Ang ibig sabihin ay propitiation. Ang ibig sabihin naman po ng propitiation, place of mercy. Yan. Basahin natin talata. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God had set us forth to be propitiation. So si Kristo pala ang ginawang propitiation. Sa Tagalog, ano ba propitiation? Pangpalubag loob. Kakaintindihan ba tayo? Ulitin ko liha para masaklawan natin. Noong Old Testament time, matatanggap lang ng Diyos ang tao na banal sa magitan ng mercy seat. Ang mercy seat, yung luklukan ng awa na pinamamagitanan ng dalawang seraphim, doon nakaharap, nandun yung presensya ng Diyos. Lahat ng makasalanang individual na Israel ay matatanggap, makakatalamitam, matatanggap ng Diyos, magkakaroon ng reconciliation, magkasundo na sila, hindi na sila tutupuhan ng Diyos, hindi na sila papatayin, alang-alang sa dugo ng tupang walang kapintasan na iwinisik doon sa luklukan ng awa. Yung palang luklukan ng awang yan, mga kapatid, kinuha sa Grego para mapatunayan natin na si Kristo talaga ang tinitipuhan na yan, ay galing sa Grego na hilasterion. Ang ibig sabihin niyan ay propitiation. Ang propitiation sa Tagalog ay pangpahupa ng galit. Nag-aalis ng galit. Are you with me? Kaya nga, nagiging luklukan ng awa. Ang Diyos na galit sa iyo dahil ni Kristo na tinitipuhan ng mercy seat
Ang Diyos ngayon hindi nagalit, hindi ka napapatayin, manapakakasamahin ka na niya dahil ang bisa ng dugo ni Kristo ay hindi pang 1 taon lang. Ito'y minsan at magpakailanmang kapatawaran dahil lang tinitipuhang mercy seat. Are you with me? Naintindihan niyo ba yan? So anong punto natin mga kapatid? Kung Old Testament time, walang makalalapit sa Diyos na matatanggap niya at mabubuhay kung walang mercy seat, yun pala ay inilalarawan kay Kristo. Kaya mga kapatid, huwag tayo kung kani-kanino lalapit. Are you with me? Basahin natin sa Tagalog. Na siyang inilagay ng Diyos. Siya. Sino siya? Na maging pangpalubag loob. Ano ba yung pangpalubag loob? Alam niyo ba ibig sabihin ng pangpalubag loob? Nanonood ba kayo ng issue ngayon sa ating politics? Siguro, ang mamamayan gustong-gusto ng pisutin at tirisin ng pinong-pino. Paano kaya malulubag? Siguro malulubag ang mamamayan kung isasauli yung mga pinagnanakaw. Tama ba yan? Siguro masisiyahan na, sige, tama na ang issue. Ibinalik pa, labis pa pagbalik. Alam niyo ba, ang Diyos ay galit na galit sa mga kasalanan? Hindi lang tayo magnanakaw. Lahat ng kasamaan ng kasalanan inilarawan sa iisang kasalanan at tayo makasalanan. Paano malulubag? Paano malulubag? Sino pang palubag loob? Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa magitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. Nang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na gawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Ngayon, naaalis ang kasalanan ng Diyos. Kaya, kasalanan ng Diyos. Ang galit ng Diyos sa mga kasalanan. Kaya ang saserdote noong Old Testament time, hindi namamatay sa loob ng dakong banal, at yung mga tao na individual na nagdala ng tupa ay natatanggap ng Diyos dahil alang-alang sa luklukan ng awa. Salamat sa Diyos. Pwede tayong pumasok ng langit na hindi tayo matutunaw dahil nawala ang galit ng Diyos. Nalubag ang galit ng Diyos dahil ng mercy seat. Nakakaintindihan na ho ba? Parang intindi nyo Kasi ang ibig sabihin po ng propitiation here, alam nyo ba ang ibig sabihin ng propitiation mismo? Yan po ay mercy seat. Mercy seat mismo ang ibig sabihin ng propitiation. Sa Tagalog, pangpalubag loob. Pag sinabing pangpalubag loob, pagkaalis ng galit ng Diyos. Kayo ba'y naniniwala ng Diyos ay galit sa iyo? Tingnan niyo po, John 3 verse 36. John 3 verse 36. Kaya mali yung sabing God loves you. Away or without Jesus, it is wrong to say God loves you. Why? Ang sumasampalataya sa anak. Sino ang anak? Sino ang anak? Sino ang anak? Alaksi naman. Sino po ang anak? Ang sumasampalataya sa anak, sino si Kristo? Siya yung mercy seat. Siya yung pangpalubag loob. Ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Kundi ano? Kundi ano? Ibig sabihin, kung wala kang pananampalataya kay Kristo, hindi ka papasok sa dakong banal. Naintindihan niyo ba yun? Ay, huwag kang hindi magmamalay. Mamalayan mo man o hindi, makasalanan ka. Amen. Halataya sa iniimik ng ating bibig. Halataya sa inilalaman ng ating puso at tinatakbo ng ating isip. Halataya sa ating ugali. Halataya sa ating mga ginagawa. Walang matuwid. Wala. Kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Pero ang sumasampalataya sa anak,
ay may buhay na walang hanggan. Bakit? Nalulubag ang galit ng Diyos. Pero nasabi, ang hindi sumasampalataya ay ano? Tumatalima. Ang poot ng Diyos ay sumasa kanya. Bakit? Ang banal na Diyos ay hindi matutuwa sa makasalanan. Kaya nga hindi kanya pwedeng dalhin sa langit magpakailanman. Bakit? Galit ang Diyos. Pero salamat, may luklukan ng awa. Are you with me? Amen. Ang luklukan ng awa, hindi yung seraphim, kundi yung tinutunghan ng seraphim. Nandun yung presensya ng Diyos. Ano ba ang presensya ng Diyos? Nakaugnay at tinatanggap ng Diyos ay ang presensya ng anak. Kaya Matthew chapter 3 verse 17, tingnan niyo po. Matthew chapter 3 verse 17. Narito, ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Ang kinalulugdan lang ng Ama ay ang anak. Bakit? Anak lang ang walang kasalanan. Amen? Walang persona, walang tao na kailanman ay kalulugdan ng Diyos, kundi yung kanyang anak na nagkatawang tao. Bakit? Siya lang yung walang kasalanan. Naiintindihan mo ba? Roma chapter 1 verse 17. Ano sabi ng Roma chapter 1 verse 18, I mean. Romans 1:18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. May puot ba ang Diyos? May puot bang sinasabi ang Diyos? Ano ibig sabihin ng puot? Matinding pagkagalit sa kasalanan. Ano ang dahilan? Ang Diyos ay banal. Kaya nga yung mercy seat, nasa dakong kabanal-banalan. Ibig sabihin, may makapapasok lamang doon sa dakong kabanal-banalan na hindi mamamatay dahil ng luklukan ng awa. At si Kristo ang luklukan ng awa para tayo'y makapasok sa dakong banal. Liwanag ba? No. So, away from Jesus, without Jesus, wala tayong mercy seat. Psalm 7:11. Tingnan niyo po ang Psalm 7:11. Pakibasa na lahat. Diyos na so, sabi ng iba, ang Diyos ay pag-ibig lang. Ang Diyos ay may galit. Kayong kinauupuan niya, kayo nakaupo dito, ang Diyos kaya tuwa sa iyo ngayon bilang siya'y banal. Sa inyong mga bisita, ang Diyos ba ay tuwa sa iyo ngayon bilang siya'y banal? Sa inyong mga Kristiyano, bakit natutuwa at tinatanggap ka ng Diyos ngayon? Sino ang dahilan bakit matatanggap niya tayo ngayon? Ay, parang nagkakaintindihan nga yata tayo, ano? Ang Diyos ba'y banal? Ang Diyos ba'y tuwa sa kasalanan? O ang Diyos ay galit sa kasalanan? Sino ang pampalubag loob? Ano ibig sabihin ng pampalubag loob? Mag-aalis ng galit. Bakit maaalis ang galit? Sino ang mag-aalis ng galit? Sino? Si Kristo. Ngayon, ang tawag sa propitiation ay ano? Mercy seat. Ngayon, paano si Kristo ang nag-aalis ng galit? Ito, mga kapatid, dito na tayo tatapos. Doon sa Hebrew chapter 9 verse 12, tingnan niyo po, Hebrew chapter 9 verse 12. At hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bolong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal
na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Ang pinapraktis ng Old Testament, maghahandog sila ng bulong baka o toro, tupang walang kapintasan, pero ang haba, ang tagal lang ay 1 year. Sa madaling sabi, pansamantalang lang na-cover yung kanilang kasalanan, pero hindi habang buhay. Kasi tipo lang yun eh. Tipo lang yun eh. Pero at least noon, ang paraan talaga ng Diyos, may papataying inosente. At yung kanyang dugo ay iwiwisik sa dakong banal, yung inihandog, tipo din ni Kristo. Yung nangasiwa, tipo din ni Kristo. Yung dakong banal, doon sa luklukan ng awa, iwiwisik ang dugo. At yung lahat na nanampalataya, nagdala ng tupang yon, na iwinisik ang dugo, matatanggap na siya ng Diyos. Ngayon, si Kristo ang tinitipuhan din ng dugo. Are you with me? Tingnan po natin. Yan na nga sa Hebrew, chapter 9, verse 12. Hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ay pumasok na minsan magpakilanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Amen? Bakit si Kristo yung propitiation? Kanya, siya yung mercy seat. Paano niya natrabaho yung mercy seat? Paano niya naaalis yung galit ng Diyos? Sapagkat kanyang dugo na mismong inihandog, hindi na dugo ng turo. Hindi na dugo ng tupa. Na yun ang tagal lamang ay 1 taon, pero ito'y walang hanggang katubusan. Okay, naiintindihan mo ba? Bakit o kaya ganoon? Wala hanggang katubusan. Ganito po yan. Noong unang tipan, talagang literal na baka, literal na tupa, literal na kalapate, na walang kapintasan. Pero kahit paano, nagko-cover ng kasalanan. Pero kay Kristo, hindi lang nagko-cover, nag-aalis ng kasalanan. Bakit? Siya yung tupa, sumisimbolo sa tupa, pero siya'y Diyos na nagkatawang tao. Nitong Diyos na ito, na may kapantay na kabanalan ng Ama, na nakita sa anyong tao, so yung kanyang kabanalan sa pagiging tao ay kasing banal ng Ama. Kaya nung si Kristo ay ihandog, at ang kanyang dugo ay nawisik doon sa mercy seat, ang bisa nito ay walang hanggan. Dahil ang inihandog na dugo ay walang hanggang banal. Samantala yung tupa, kaya taon-taon ay naghahandog sila sapagkat yun naman ay hayop lang at saka walang divinity yon. Yun ay nagpipicture lang kay Kristo pero hindi yung talaga ang tunay na Kristo. Kaya naman ang tao ay 1 taon lang ang talab ng kalinisan, ng kapatawaran, ang napagpagnig ng Diyos. Pero si Kristo ay Diyos nagkatawang tao. Ang kanyang kabanalan ay kasing banal ng Ama. Naintindihan niyo ba yun? So kung ikaw ay mananampalataya, mapalad ka. Dahil ang iyong kasalanan ay hindi napapatulan ng Ama. Bakit? Walang hanggang katubusan. Malaman ko ba yun? Kaya ako, alam kong ako'y palangit pag ako'y namatay. Dahil ang luklukan ng awa na si Kristo ay nasatisfied ang kabanalan ng Diyos. At yung awa ng Diyos ang bumabalot sa akin dahil ang kabanalang sumiya sa Kanya. Natandaan ninyo ha, sa dakong banal, nandun ang luklukan ng awa. Sa langit, nandun si Kristo. Kung bakit tayo matatanggap ng Ama. Siya ang luklukan ng awa. Klaro ho ba? Gusto niyo ba pumunta ng langit? Gusto niyo ba makatiyak ng langit? Ang walang hanggang katubusan ay na kay Kristo. Ibig sabihin, ang awa ng Diyos atin ay walang katapusan. Praise the Lord. Amen? So, ganyan po yan. Then, kung bakit na-fulfill ni Kristo yung mercy seat, una,
Yung blood of animals was sprinkled for atonement, pero sa New Testament, Christ's own blood was shed. And that is once and for all. Ngayon, sa Hebrew 9 verse 24 to 26, tingnan niyo po yan. Hebrew verse 9, 24 to 26. Tingnan niyo po sabi. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay. Yung tabernakulo, ano? Hindi kaya yata pamilyar talaga doon sa tabernakulo, ano? Hindi siya doon nangasiwa. Ang nangasiwa doon sa tabernakulong lupa ay mga Levites, mga sardote. Pero si Kristo yung nangasiwa talaga doon sa tabernakulong panglangit. Amen? Yung mga inihahandog doon sa Old Testament, tinitipuhan lang siya. Siya talaga yung inihandog. Kung mayroong mercy seat, may luklukan ng awa, siya talaga yung luklukan ng awa sa langit. Kaya may mga taong pupunta ng langit dahil nandun yung mercy seat. Ayun Kaya may enjoy natin, sabi nga, sa pamagitan ng mercy seat, doon nagniniig ang Israel at ang Diyos. Kaya tayo ay magkakasama ng Ama at ng makasalanan sa magpakailanman dahil magninig tayo dahil ni Kristo. Kaya may mga makasalanang pupunta sa langit pag namatay dahil natanggap sila ng Diyos dahil ng luklukan ng awa. Kaya tayo ay magpakailanman kasama ng Diyos sa langit dahil ni Kristo. Klaro ba? Yung iba hindi naiintindihan to. Lalo na marami relihiyon. Kaya ang kanila, magpakabait ka lang, magpabinyag ka lang, magpabautismo ka, magkawang gawa ka. Ang mahalagay, walang naaargabyado. Hindi yun ang mercy seat. Klaro ba? Christ is the mercy seat. Yan. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay. Nakahalintulad lamang ng tunay. Kundi siya talagang langit. Ang dakong banal talaga'y langit. Amen? Ibig sabihin, ang lahat ng tayo pupunta doon sa pamagitan ng dugo ni Kristo na iwinisik sa dakong banal upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Si Kristo ang humarap sa atin sa dakong banal para sa atin. Ng mga mananampalataya, verse 25, at siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas. Ang kanyang sarili. Noon sa Hudyo ay taon-taon. Pero si Kristo ay minsan at magpakailanman. Naggaya ng dakailang sardote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Yun pa malupit Yung mga sardote, pag nagdadala ng dugo sa dakong banal, dugo ng hayop, hindi niya. Pero si Kristo, siya na yung saserdote. Siya pa yung tupang walang kapintasan. Siya pa rin yung mercy seat. Siya talaga yung nag-settled para tayo ay makalapit sa Ama. At ito'y magpakailanman. Kaya mga batid, sana maliwanag po sa atin na kung bakit tayo pupunta ng langit, kinatawan niya ni Kristo. Klaro ho ba? Kayo ba itiyak na ninyong kayo palangit? Tiyak na ho ba kayo palangit? No. Ngayon, marami bang paraan? No. Maraming ginawa, pero lahat naglalarawan kay Jesus. Tama. Verse 26. Tingnan po, verse 26. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanlibutan. Datapat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa magitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Inalis na ang kasalanan sa magitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. So, noong Old Testament, kung bakit si Kristo yung gumawa ng mercy seat, dati blood of animals, winiwisik sa mercy seat. Pero ngayon, dugo na ni Kristo. Dati, may only high priest na papasok sa dakong banal. Pero si Kristo ay pumasok talaga sa langit, minsan at magpakailanman. Hindi na ito ulit-ulitin ng handog, hindi na ito ulit-ulitin ng pangangasiwaan ng priest. Ito'y sapat na. Are you with me? And then, the mercy seat was the place of God's presence. Sa Colossians chapter 2, tingnan niyo po, kung sino talaga yung
pinipresensyahan ng Ama. Colossians chapter 2 verse 9. Hindi yan ang pinipresensyahan. Sige po. Ba't yan ang napatagal? May Bible ba kayo? Buksan niyo po ang Colossians chapter 2 verse 9. Okay. Tatandaan niyo ha, ang mercy seat, andun yung presence ng Diyos. Matatanggap lang ng Ama ang makasalanan dahil ng mercy seat. Bakit? Andun yung presence. Ang mercy seat, yung luklukan ng awa. Ngayon, bakit ni Kristo nakapangatawanan yon? Dahil si Kristo lang talaga ang tinatahanan ng Diyos. Naintindihan ba yun? Amen? Bakit kay Kristo lang tayo matatanggap ng Ama? Dahil si Kristo lang ang tinatahanan ng Ama. Bakit? Siya lang yung Diyos na nagkatawang tao. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ay sa laman. Ibig sabihin, mga kapatid, ang presensya talaga ng Diyos na kay Kristo. At yamang si Kristo ang luklukan ng awa, makapapasok lang talaga tayo sa dakong banal dahil ni Kristong tinitirahan ng Diyos sa laman. At yung laman na ito ang namatay para mag-alis ng ating kasalanan at gumawa ng walang hanggang katubusan. Sana klaro yun. Amen? Then pagdating ng John 1:14, alam na alam po natin yan, nagkatawang-tawang berbo. So, ang mercy seat, nandun yung presensya ng Diyos sa dakong banal. Kung bakit si Kristo yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya talaga siya ang trono ng awa. Kaya siya yung lukluko ng awa na matatanggap ng Diyos at sa magitan niya, matatanggap niya tayo at magkakaroon tayo ng pakikipagniig sa Diyos. Magkakaroon tayo ng matimyas na relasyon sa Diyos dahil ng mercy seat. Yan ay si Kristo. Klaro ho ba? Amen. Naranasan nyo na ho ba yun? Ang hirap po kasi pag hindi talaga naranasan mo yun. No? Pag ito yung estranghero sa iyo, ay hindi mo talaga maiintindihan yung sinasabi ko. Pero ito yung sasampalatayanan mo na si Kristo talaga yung mercy seat, may access ka na sa Diyos. Dahil ni Kristo. Don't worry about your sin. Pinangasiwaan na yan ng sardote. Don't worry about your past. Kinamatayan na yan ni Kristo. Kaya naman si Kristo ang ating luklukan ng awa. Then last, dito natin isettle. Sa Proverbs chapter 17:15. Proverbs 17:15. Siya na umaaring ganap sa masama at siya na nagpapaharusa sa matuwid, kapwa sila kasuklam-suklam sa Panginoon. Ang Diyos po ay hindi pwedeng basta tanggapin ang makasalanan. Naintindihan niyo ba yun? Siyang nagpapawalang sala sa masama at nagpaparusa sa matuwid, kapwa sila kasuklam-suklam sa Panginoon. Ano ibig sabihin niyan? Hindi pwedeng walang kasalanan ng Diyos na basta kadalhin sa langit ay ikaw ay makasalanan. Pero bakit naman niya paparusahan ng anak hanggang kamatayan sa krus ay wala naman siyang kasalanan? Ang ama ay mali na parusahan ng anak dahil inosente ang anak. Ganyan din naman ang makasalanan ay hindi pwedeng tanggapin ng ama sa langit dahil mamamatay nga, dakong banal yan. Paano nangyari na matanggap ng ama makasalanan na hindi napakompromise ang kanyang kabanalan? Si Kristo nga yung mercy seat. Siya, mga kapatid,
ang dahilan kung bakit ang makasalanan ay natanggap. At siya naman ay pinatay na walang kasalanan dahil ng ating kasalanan. Hindi ang Diyos magiging makatarungan na tanggapin tayo sa langit dahil tayo makasalanan. Pero hindi rin magiging makatarungan ng Ama na patayin ng anak dahil walang kasalanan. Pero paano hindi napakompromiso ang kabanalan ng Diyos nang patayin niya ang kanyang anak? Dinala ni Kristo ang iyong kasalanan. Kaya siya pinatay. Pero bakit ka natatanggap niya ngayon na hindi siya nagkakasala? Kasi ibinigay ng anak ang kanyang kabanalan sa atin. Naintindihan niyo ba yun? Walang ibang paraan para mag-settle ng kabanalan at ng mercy kundi si Kristo. Kaya mapapansin niyo, magkasama sa dakong banal ang banal at luklukan ng awa. Kay Kristo nagsama ang banal at ang awa. Naintindihan niyo ba yan? Magkasama sa dakong banal ang luklukan ng awa at ang kabanalan. Ang hirap talaga pag theology, ano? Hindi ko mapababaw. Pero I hope naiintindihan niyo yan. Na, sa dakong kabanal-banalan, nandoon yung luklukan ng awa. Ang Diyos nagalit sa kasalanan, ba't natanggap ka? Na hindi siya nakompromiso. Bakit naman ang anak na walang kasalanan ay pinatay? At ang Diyos ay hindi naging masama. Tatandaan ninyo, nagsama kay Kristo ang hustisya at mercy. Sana maliwanag ito sa inyo. Kaya mahalin natin si Jesus. Kaya tayo ngayon ay masaya sa Diyos. Natatanggap niya ang ating paglilingkod. Kaya tayo ay tiyak na palangit sapagkat kay Kristo nagsama ang mercy and holiness na tinitipo sa dakong kabanal-banalan. Malalim. Ito ang ibig sabihin. Mababawi natin na ikaw ay makasalanan, galit sa iyo ang Diyos. Pero bakit kanya minahal? Na hindi siya napakompromiso. Ano ibig sabihin hindi siya napakompromiso? Hindi siya nagkamali na mahalin niya ang makasalanan. Kasi sabi ng talata, siya na umaaring ganap sa masama at siya na nagpaparo sa matuwid. Kasuklam-suklam. Bakit ang Diyos hindi naging kasuklam-suklam nang tanggapin ka niya? Bakit ang Ama hindi naging kasuklam-suklam ng patayin ng anak? Dahil ganito nangyari. Yung kasalanan mo, dinala ni Jesus. At yung katwiran ni Jesus, ibinigay sa atin. Amen. Si Kristo ba pinatay, pinarusahan ng Ama dahil siya makasalanan? No. Bakit siya pinarusahan? Dahil ang iyong kasalanan. Tayo ba tinanggap ng Diyos dahil tayo banal at matuwid? No. Dahil ang katwiran at kabanalan ni Kristo. Mapapansin niyo yan, sa loob ng dakong kabanal-banalan, magkasama yan. Ang awa at kabanalan. Kaya pagdating natin sa langit, ang awa, si Kristo ang luklukan ng awa, siya ba rin yung banal? Tama. So, nag-meet ang makasalanan sa mercy seat. Ang Diyos na banal at makasalanan ay nagtagpo sa mercy seat. Ang makasalanang banal at makasalanang tao ay nagtagpo kay Kristo. Kayo ba'y katagpo na ni Kristo? Amen? Pang Bible school yata talaga ito, no? Ano? Naintindihan niyo ba yan? Okay. Yung mababaw, siguro ito ako magtatapos. Ano? Si Kristo, ang mercy seat, ang saserdote, ang individual na Israel, ay hindi pwedeng pumasok sa dakong banal na mabubuhay. Pero merong mercy seat, merong luklukan ng awa. Alam mo kapatid, ang kaligtasan talagang awa lamang. Ano? Kaya ito yung, pag sinabing luklukan ng awa, ito'y throne of grace. Makapapasok tayo sa dakong banal dahil ng trono ng awa at biyaya ng Diyos. Kaya wag niyong sabihin ako'y magpapakabait para maligtas. No, luklukan ng awa. Si Kristo ang awa.
Kaya mga kapatid, labas kay Kristo ay puot ng Diyos. Tatandaan nyo, labas kay Kristo ay puot lamang ng Diyos. Sa panahon ni Noe, nung pinagawa ng Diyos ang arko, labas sa ark ni Noe ay hatol ng baha ng tubig. Labas sa arko ni Noe ay hatol ng Diyos ng baha. Labas kay Kristo ay hatol lamang ng Diyos sa kasalanan. Puot at galit lamang ng Diyos. Tingnan natin ulit natin ang John 3:36. John 3 verse 36. Andiyan pa ba kayo? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Kayo ba'y sumasampalataya? Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Kapag hindi kasi mananampalataya kay Kristo, wala ka sa luklukan ng awa. Mamamatay ka sa kabanalan ng Diyos. Amen. Yan ang good news. Si Kristo lang talaga ang dahilan para tayo matanggap ng Amang Banal. Klaro po ba? Klaro ba, Tasyo? Amen? Klaro ba sa inyo? So, walang ibang paraan para matanggap ng Diyos ang tao na banal, labas sa luklukan ng awa. Sino luklukan ng awa? Si Kristo. Bakit? Nasa Kanya ang presensya talaga ng Diyos. Dahil Siya mismo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya naman Siya lamang ang kinaluluguran ng Ama. Kaya naman Siya yung pangpalubag loob. Hindi mali ang Diyos na Siya'y parusahan dahil dinala niya ang ating kasalanan. At hindi naman mali na ang Diyos tayo dalhin sa langit dahil ibinigay naman sa atin ni Kristo ang Kanyang kabanalan at katwiran. Kaya pagdating sa langit, nandoon ang banal na lugar at ang luklukan ng awa. Doon sa tabernakulo, andoon yung dakong banal at nandoon ang luklukan ng awa. Si Kristo ang inilalarawan niya. Tayo ping manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami